Inubos ng asawa ko ang pondo sa kolehiyo ng aming anak at naglaho kasama ang kanyang kabit. Lubos akong nasaktan hanggang sa ngumisi ang aming 12 taong gulang na anak na si Emma at sinabing, "Ma, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala." Makalipas ang ilang araw, tumawag siya na sumisigaw matapos malaman ang lahat. Nagmamadaling isinasaksak ni Marco ang kanyang mga damit sa maleta nang pumasok ako sa aming silid-tulugan. Walang paliwanag, walang pagtingin sa mata, abala lang sa pag-empake na parang nasusunog ang bahay. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ko. Hindi man lang siya tumingala. Ang dapat kong ginawa ilang taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. 22 taon ng kasal at ito ang naging wakas nito. Siya'y naghahagis ng mga kamiseta sa bag habang ako'y nakatayo sa aking pajama, tulalang-tulala. "Marco, tigil!" Hinawakan ko ang kanyang braso, ngunit ipinagtabuyan niya ako na parang estranghero. "Kausapin mo ako. Ano ang nangyayari?" Sa wakas tumingin siya sa aking mga mata, at ang nakita ko doon ay nagpatindig ng balahibo ko. Wala. Walang pagkakasala, walang kalungkutan, walang pagsisisi, tanging malamig na determinasyon. "Aalis na ako, Celia, ngayon. Bago tayo magpatuloy, nais kong pasalamatan ka sa pagsama sa akin sa pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa pagprotekta sa ating mga pamilya. Kung naniniwala kang karapat-dapat ang mga bata sa seguridad pinansyal, mangyaring i-consider ang pag-subscribe. Libre ito at nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming pamilya na kailangan itong marinig." Ngayon, tingnan natin kung ano ang natuklasan ni Emma. Umikot ang silid sa paligid ko. Hindi ito totoo. Kahapon ay tinalakay namin ang aplikasyon ni Emma sa kolehiyo habang naghahapunan. Kahapon ay hinalikan niya ang aking noo at sinabing magandang gabi. Kahapon ako ay isang asawa. Hindi kung anuman ang nagiging ako sa sandaling ito. May iba ba? Ang tanong ay lumabas sa aking bibig bago ko pa man ito mapigilan. Huminto si Marco, kalahati na ang dress shirt sa maleta. Sa loob lamang ng isang segundo, naisip kong may kumislap sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nawala ito. Hindi ito tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pangangailangan kong huminga muli. Ngunit alam ko ang paraan nang hindi niya pagtingin ng diretso sa akin. Ang paraan ng pagkadapa ng kanyang telepono sa loob ng ilang buwan. Ang mga gabing meeting na humahaba ng humahaba. Pinipilit kong itulak ang mga hinala na ito sa loob ng mahabang panahon, kaya naging ingay na lang sila sa likuran, ngunit ngayon ay sumisigaw sila sa akin. "Saan ka pupunta?" Mahina, kaawa-awa ang tunog ng boses ko. "Aalamin ko." Isinara niya ang maleta ng may pagtatapos. "Kailangan kong ilipat mo ang kalahati ng aming ipon sa aking personal na account." Diyan nagsimula ang tunay na takot. Ang pera, ang pondo sa kolehiyo ni Emma, ang aming magkasamang account, lahat ng pinagsamahan naming itinayo. Bumaba ako ng hagdan, ang aking mga paang walang sapin ay lumalagapak sa sahig na kahoy. Tumingala si Emma mula sa kanyang seryal, may pag-aalala sa kanyang 12 taong gulang na mukha. "Ma, ano ang problema?" "Wala, anak. Magbabakasyon lang si tatay." Mapait ang lasa ng kasinungalingan. Kinuha ko ang aking laptop at nag-login sa aming bank account na nanginginig ang mga daliri. Ang pondo sa kolehiyo ni Emma, ang isa na pinupunuan namin sa loob ng 12 taon, ang isa na dapat ay may 4,000 donates, ay nagpakita ng 0. Hindi. Ang salita ay lumabas bilang isang bulong. Hindi, hindi, hindi. Nirefresh ko ang pahina. Hindi nagbago ang mga numero. Tiningnan ko ang kasaysayan ng transaksyon. 3 araw na ang nakakaraan habang ako ay nasa meeting ng aming book club, inilipat ni Marco ang lahat. Lahat. Hindi lang ang kanyang kalahati, hindi lang ang aming pinagsamang pera, kundi pati na rin ang kinabukasan ni Emma. Nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ako makapag-type. Tumawag ako sa bangko, nagdarasal na isa itong uri ng pagkakamali. Kinumpirma ng customer service representative ang alam ko na, ngunit hindi ko matanggap. Mayroong buong access si Marco sa lahat ng account. Lehitimo ang mga paglilipat. "Ma." Ang boses ni Emma ay tila nagmula sa malayo.
Tinatakot mo ako. Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan ko siya. Nakasuot pa rin siya ng kanyang uniforme sa paaralan. Ang kanyang madilim na buhok ay nakatali sa isang ponytail. Ang kanyang backpack ay handa sa tabi ng pinto. Wala siyang ideya na ninakaw lang ng kanyang ama ang kanyang kinabukasan at umalis. Ang tunog ng mga yabag sa hagdan ay nagpatalikod sa aming dalawa. Lumitaw si Marco, kaladkad ang kanyang maleta sa likuran niya. Nilampasan niya kami na parang mga muebles, diretso sa pintuan sa harap. Sige na, iyan na. Natagpuan ko ang aking boses at mas malakas ito kaysa sa inaasahan ko. 22 taon at aalis ka na lang? Huminto siya na nakahawak ang kamay sa doorknob. Iniwanan kita ng voicemail na nagpapaliwanag ng lahat. Ayoko ng voicemail. Gusto kong tumingin ka sa iyong anak at ipaliwanag kung bakit mo siya iniiwan. Dahan-dahang tumayo si Emma mula sa hapagkainan. Hindi siya umiyak, hindi tumakbo sa kanya, hindi nagmakaawa na manatili siya. Pinanood lang niya ito ng mga matatalinong mata na halos katulad ng sa kanya. Sumulyap si Marco kay Emma sa loob marahil ng 3 segundo. Maiintindihan mo rin paglaki mo, sabi niya rito. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Huwag mong gawing mas mahirap kaysa sa kinakailangan. Sumara ang pinto sa likuran niya nang may mahinang click na kahit paano ay mas malakas kaysa sa kung binagsak niya ito. Kami ni Emma ay nanatili sa biglang katahimikan ng aming kusina. Umungol ang coffee maker. Umuga ang refrigerator. Sa labas, nagsimula ang isang makina ng kotse at umalis. Babalik ba siya? Tanong ni Emma. Gusto kong magsinungaling upang protektahan siya, upang sabihin kailangan lang ni tatay ng ilang oras. Ngunit sa pagtingin sa kanyang mukha, napagtanto kong alam na niya ang sagot. Hindi ko akalain, anak. Tumango siya, pinoproseso ang impormasyong ito sa paraan ng pagpoproseso niya sa lahat ng iba pa sa kanyang buhay nang may maingat na pagsasaalang-alang. Kinuha ba niya ang pera natin? Ang tanong ay nagulat sa akin. Paano niya nalaman na itanong iyon? Ang ilan nito? Maingat kong sabi. Pati ang pondo sa kolehiyo ko? Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako. Kinuha ni Emma ang kanyang mangkok ng seryal at dinala sa lababo. Hugasan niya ito, pinunasan at isinilid sa kabinet. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin na may ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanyang batang mukha. Ma, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang mga salita ay labis na hindi inaasahan, labis na kalmadong sinabi, kaya halos matawa ako. Ano ang hinawakan mo? Siya ay 20 taong gulang. Ano ang posibleng hawakan niya? Ngunit may isang bagay sa kanyang tono na nagpatigil sa akin. Walang pambata na pagmamayabang, walang lamang kaginhawaan, tanging tahimik na kumpiyansa na parang may alam siya na hindi ko alam. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Kinuha ni Emma ang kanyang backpack at nagtungo sa pintuan. Mamimiss ko ang bus ko kung hindi ako aalis ngayon. Mag-uusap tayo pagkatapos ng klase, okay? At pagkatapos ay umalis siya. Iniiwan akong mag-isa sa isang bahay na biglang naramdaman na napakalaki at walang laman, na may mga tanong na hindi ko masagot at isang kinabukasan na hindi ko makita. Nagkaiba ang pakiramdam ng bahay sa unang linggo nang wala si Marco. Hindi lang walang laman, kundi parang mapagmatsyag. Nakita ko ang sarili kong umiiyak ng random, inililigpit ang kanyang iniwan na labada, nakikita ang kanyang tasa ng kape na nasa dishwasher pa rin. Naririnig ang alarm clock ni Emma sa mga dingding tuwing umaga. Ngunit si Emma, gumalaw siya sa aming wasak na mundo na parang walang nagbago. Tuwing umaga ng 7:15, lumalabas siya sa kusina na nakabihis na, organisado ang backpack, nakabalot ang tanghalian. Hahalikan niya ang aking pisngi at sasabihing, "Magandang araw, ma," sa parehong masayang tono na ginamit niya noong buo pa kami bilang isang pamilya. Hindi ito nakakapanatag. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ko sa kanya isang umaga, mahinang hinawakan ang kanyang pulso habang siya ay papunta sa pintuan. Tumingin siya sa akin ng mga seryosong madilim na mata. Ayos lang ako, ama. Kayo po? Hindi ako ayos. Unti-unti akong nawawasak, ngunit hindi ko iyon masabi sa kanya.
tinitingnan lang kita. Alam ko, pinisil niya ang aking kamay. Pero ayos talaga ako. Kinagabihan, nagpa siya akong tawagan ng kapatid kong si Janet para sa payo. Habang nagdadial ako, naririnig ko si Emma sa itaas sa kanyang silid. Ang tunog ay bumaba sa sahig, mabilis na pag-click na parang nagtatype siya ng mabilis. Akala ko nakikipag-chat siya sa mga kaibigan tungkol sa sitwasyon, marahil ay pinoproseso ang kanyang damdamin online sa paraan ng paggawa ng mga bata ngayon. Celia, paano ka kumakapit? Mainit ang boses ni Janet na may pag-aalala. Hindi ko alam, pag-amin ko habang lumulubog sa sofa. Si Emma ay napakalakas, ngunit nag-aalala ako na itinatago niya ang lahat. Hindi pa siya umiyak kahit isang beses. Iba ang paraan ng pagpoproseso ng ilang bata. Naalala mo ba nang umalis si tatay? Umiyak ka sa loob ng ilang linggo, ngunit nagalit ako at binali ang paboritong florera ni Ma. Biglang tumigil ang pag-click sa itaas, pagkatapos ay nagpatuloy ng mas matindi. Ano ang tunog na iyon? Tanong ni Janet. Nasa computer si Emma, marahil ay takdang aralin o mga laro. Ngunit kahit na sinabi ko ito, may nagpapagulo sa akin. Masyadong pare-pareho ang ritmo, masyadong may layunin para sa mga laro. Matapos kong ibaba ang telepono kay Janet, ginawa ko ang paboritong hapunan ni Emma, grilled cheese at tomato soup. Kumatok ako sa kanyang pinto, bandang 6:30. Pasok po, tawag niya. Binuksan ko ang pinto, dala ang kanyang hapunan. Nakaupo si Emma sa kanyang desk, nakatago ang screen ng kanyang laptop mula sa akin. Isinara niya ito nang mabilis nang pumasok ako. Dinalhan kita ng pagkain, anak. Salamat, Ma. Kinuha niya ang tray nang hindi tumitingin sa akin. Pwede niyo pong ilagay sa nightstand ko. Habang inilalagay ko ang tray, sumulyap ako sa kanyang desk. Nakakalat ang mga papel, ang kanyang school planner, ilang textbook. Walang kakaiba, ngunit may sadyang pagkakapwesto sa lahat na parang inayos niya ito partikular para sa aking pagbisita. Ano ang ginagawa mo? Kaswal kong tanong. History report tungkol sa Industrial Revolution. Binuksan niya muli ang kanyang laptop, ngunit nakita ko ang isang sulyap sa screen bago niya paliitin ang anumang tinitingnan niya. Mukha itong email program, hindi school document. Kailangan mo ba ng tulong? Ayos lang po, salamat sa hapunan. Ako ay pinalabas, magalang ngunit matatag. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo at umalis, ngunit nanatili ang di mapakali na pakiramdam. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang pattern. Pinanatili ni Emma ang kanyang perpektong routine habang ako ay lalong lumulubog sa pagkalito at kalungkutan. Gumigising ako ng 3:00 ng umaga na may panic attacks, obsessively sinusuri ang aming bank accounts, tinatawagan ang numero ni Marco para lang marinig ang kanyang voicemail. Samantala, lumalabas si Emma tuwing umaga na mukhang nakapagpahinga at kalmado. Nagpatuloy ang pagtatype tuwing gabi. Minsan ay tumatagal ito hanggang halos hating gabi. Biyernes ng gabi, nagliligpit ako ng malinis na labada ni Emma nang makita ko ito. Isang pirasong papel sa kanyang desk, bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang science textbook. Hindi ko dapat tiningnan, ngunit may nakatawag pansin sa akin sa pagkakaporma nito. Ito ay isang nakaprint na email thread. Ang mga pangalan sa itaas ay nagpalamig sa aking dugo. Kay Marco at Rebecca. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalabas ang papel. Ang mga mensahe ay may petsang 3 linggo na ang nakakaraan bago umalis si Marco. Nag-uusap sila tungkol sa oras ng pagpupulong, mga reserbasyon sa hotel, at kung ano ang gagawin kay Celia pagdating ng panahon. Umupo ako ng husto sa kama ni Emma, nakatingin sa ebidensya sa aking mga kamay. Ang aking 12 taong gulang na anak ay nagawang ma-access ang mga pribadong email ng kanyang ama. Paano iyon posible? Ma. Ang boses ni Emma mula sa pintuan ay nagpatalon sa akin. Nakatayo siya doon na hawak ang kanyang walang lamang plato ng hapunan. Nakatingin sa akin ng mga kalmado, mapagmatsyag na mata. Walang takot, walang kahihiyan na mahuli, tanging tahimik na pagmamasid. Emma, saan ito nanggaling? Inilapag niya ang kanyang plato at isinara ang kanyang pintuan sa likuran niya. Hindi po magaling si tatay sa passwords. Paano mo? Nagsimula ako tapos huminto. Gaano ka na katagal nakakaalam tungkol kay Rebecca?
6 na linggo na po. Tungkol sa pera, nalaman ko iyon bago siya umalis. 6 na linggo. Habang ako ay lubos na walang kamalay-malay, ang aking anak ay namuhay ng may kaalaman na ito at nanakit ang aking sikmura. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umupo si Emma sa tabi ko sa kama. Biglang mukhang mas 12 taong gulang kaysa sa totoo niyang edad. Gusto ko po munang masigurado at gusto kong malaman kung ano ang gagawin tungkol dito. Anak, hindi ito ang iyong responsibilidad. Opo, responsibilidad ko po. Ninakaw niya po ang pondo ko sa kolehiyo. Nagsinungaling po siya sa aming dalawa. May kailangan pong gumawa ng isang bagay. Tiningnan ko ang kanyang silid nang may bagong pananaw. Lahat ay tila nag-iba ngayon. Ang kanyang organisadong desk, ang kanyang maingat na routine, ang kanyang hindi natural na kalmado. Ano pa ang alam mo? Tumayo si Emma at kinuha ang isang spiral notebook mula sa ilalim ng kanyang kutsyon. Iniabot niya ito sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay na tala, mga nakaprint na screenshot, mga diagram na hindi ko maintindihan, at mga listahan ng mga numero na maaaring mga numero ng telepono o impormasyon ng account. Emma, ano ang lahat ng pananaliksik na ito? Umupo siya muli sa tabi ko. Akala po ni tatay matalino siya, pero pabaya po siya. Gumagamit po siya ng parehong password sa lahat ng bagay. Hindi po niya binubura ang kanyang browser history. Hindi po nga siya nagla-log out sa kanyang accounts kapag tapos na siya. Binaliktad ko ang bawat pahina ng masusing dokumentasyon, mga financial records, mga screenshot ng text message, at mukhang mga itineraryo ng biyahe. Ang aking anak ay nagsasagawa ng surveillance sa sarili niyang ama. Ito ay, nahirapan akong magsalita. Ito ay hindi kapani-paniwala at nakakatakot. Natutunan ko po ang karamihan nito sa mga YouTube tutorial. Talagang interesante po ang computer security kapag naintindihan mo na ang basics. Emma, ang ganitong uri ng bagay, ang pag-hack sa mga account ng isang tao, hindi ito legal. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon na labis na mature para sa kanyang edad. Ano ang plano mong gawin sa lahat ng impormasyong ito? Kinuha ni Emma ang notebook at maingat na isinara. Ginagawa ko pa po iyang bahaging yon, pero huwag po kayong mag-alala, ma. Hawak ko po ito. Nandoon na naman ang pariralang iyon. Ang parehong mga salita na sinabi niya, kinabukasan nang lumabas ang kanyang ama sa aming buhay. Ngunit ngayon ay may dala itong bigat na nagparamdam sa akin na maaaring hindi ko pala talaga kilala ang aking sariling anak. Ipakita mo sa akin ang lahat, sabi ko, halos hindi matatag ang boses ko. Nag-alinlangan si Emma sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito. Ma, may ilan po talagang masama. Ipakita mo sa akin. Binuksan niya ang kanyang laptop at binuksan ang isang folder na may label na Science Fair Project. Sa loob ay may dos-dose ng subfolders na may mga pangalan tulad ng financial records, communication logs at identity theft evidence. Sumikip ang sikmura ko. Nagsimula po sa pangalawang telepono ni tatay, sabi ni Emma, habang nagkiklik sa isang folder. Akala niya po na itago niya sa closet, pero nakita ko po siyang tinitingnan iyon isang gabi nang akala niya tulog ako. Napuno ang screen ng mga litrato na kinunan ni Emma sa pintuan ng silid tulugan ni Marco. Malabo, ngunit sapat na malinaw upang ipakita siyang nagte-text sa isang device na hindi ko pa nakikita. Naghintay po ako hanggang sa iniwan niya itong nakacharge sa kanyang opisina isang araw. Siguro mga 10 minuto lang po ang nakuha ko, pero nakapasok po ako sa kanyang mga mensahe. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Emma sa keyboard ng may kasanayan. Ganon ko po nahanap si Rebecca. Isang bagong window ang bumukas na puno ng screenshot matapos ang screenshot ng mga text conversation. Ang mga salita ng aking asawa sa ibang babae, pinag-uusapan ako na parang isang hadlang na aalisin. Nagpaplano ng kanilang kinabukasan nang magkasama, pinag-uusapan kung paano haharapin ang sitwasyon ni Celia nang hindi nawawalan ng masyadong pera sa diborsyo. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Pero lumalala pa po, Ma. Nag-click si Emma sa isa pang folder. Si Rebecca Sterling po ay nagtatrabaho sa accounting firm ni tatay.
Siya po ang humahawak ng mga investment ng kliyente at trust accounts. Nalaman mo kung saan siya nagtatrabaho? Nalaman ko po ang lahat tungkol sa kanya. Address, pamilya, work history, credit score, pati po ang Netflix password niya. Kalmado ang boses ni Emma na parang nag-uusap lang tungkol sa isang takdang aralin sa paaralan. Nagnanakaw na po siya ng pera sa kanyang mga kliyente sa loob ng 2 taon. Ang ebidensya ay napakarami. Mga record ng paglilipat ng bangko na nagpapakita ng paglipat ng pera mula sa mga account ng kliyente patungo sa personal na account. Mga peking invoice para sa mga serbisyo na hindi kailanman ibinigay. Mga pahayag ng pamumuhunan na hindi tumutugma sa aktwal na balanse ng account. Nagawa ni Emma na ma-access ang computer sa trabaho ni Rebecca at idokumento ang lahat. Emma, ito ay... Paano ka nakapasok sa kanilang mga sistema? Gumagamit po si Rebecca ng parehong password sa lahat ng bagay. Sterling 2011. Iyan po ang kanyang apelyido at ang taon na siya nagtapos ng kolehiyo. Nahanap ko po ang impormasyong iyon sa kanyang LinkedIn profile. Nagkibit balikat si Emma na parang halata. Ang mga tao po ay talagang predictable sa mga password. Tinitigan ko ang aking anak, ang estranghero na nakaupo sa tabi ko. Pero paano mo natutunan ang lahat ng ito? Mostly po sa YouTube at ilang computer programming forums. Marami po talagang impormasyon sa labas kung marunong kang maghanap. Nag-click siya sa isa pang folder at muling umikot ang mundo ko. Mga bank statement na may pangalan ko, ngunit mga account na hindi ko kailanman binuksan. Mga aplikasyon sa credit na inihain sa ilalim ng social security number ni Emma. Mga dokumento ng pautang na pinirmahan ng mga pekeng pirma. Ma, hindi lang po kinuha ni tatay ang pera natin. Ginagamit po nila ang aking credit history at ang impormasyon ng iyong trabaho para makuha ang mortgage. Sumikip ang panga ni Emma. Aalis po sila at iiwanan tayo sa utang. Umikot ang silid sa paligid ko. Pagnanakaw ng identidad, panloloko. Ang aking asawa ay hindi lang kami iniwan. Sistematiko niyang winasak ang aming pinansyal na kinabukasan upang bumuo ng isang bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Pero ito po ang bagay, Ma, patuloy ni Emma, at narinig ko ang isang bagong bagay sa kanyang boses. Isang bagay na malamig at nasisiyahan. Nahuli ko po sila bago nila matapos ang pagbili. Binuksan niya ang isa pang folder na may label na countermeasures. Sa loob ay dos-dosenang mga dokumentong mukhang opisyal, mga ulat ng pandaraya na inihain sa mga ahensya ng credit, mga reklamo na isinumite sa mga autoridad ng bangko, mga anonymous na tip na ipinadala sa employer ni Rebecca. Trabaho ko po ito sa loob ng 3 linggo, paliwanag ni Emma. Dinokumento ko po muna ang lahat, tapos sinimulan ko pong gibain ang kanilang mga plano isa-isa. Ano ang ibig mong sabihin? Nasususpend po si Rebecca sa trabaho kahapon. Nakatanggap po ang kanyang boss ng anonymous na email na may lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Kinukuha na po ng kanyang mga kliyente ang kanilang mga account. Naglulunsad na po ng investigasyon ang State Board. Nanlaki ang aking bibig. Ikaw ang gumawa niyon? Nagnakaw po siya ng pera mula sa mga matatandang nag-iipon para sa pagre-retiro. Ma, karapat-dapat po siya. Matatag at matuwid ang boses ni Emma. At simula pa lang po iyon. Ipinakita niya sa akin ang mas maraming file. Nag-freeze ang mga ahensya ng credit sa mga mapanlinlang na account na binuksan sa aming mga pangalan. Ang aplikasyon sa mortgage para sa bahay sa Florida ay nai-flag at tinanggihan. Nakatanggap ang may-ari ng bahay ni Rebecca ng tip tungkol sa ilegal na aktibidad sa kanyang apartment at nagsimula ng mga proseso ng pagpapaalis. Pero ang pinakamaganda po, sabi ni Emma habang nagkiklik sa isang huling folder, ay ang ipinadala ko sa kanyang ama. Ang kanyang ama, si Dr. Robert Sterling. Isa siyang prominenteng siruhano na labis na nag-aalala sa reputasyon ng kanyang pamilya. Nakatanggap siya ng isang napakadetalyadong sulat tungkol sa mga kriminal na aktibidad ng kanyang anak kasama ang mga kopya ng lahat ng ebidensya. Nahilo ako. Emma, ano ang ginawa mo? Pinrotektahan ko po tayo. Isinara niya ang laptop at diretsong tumingin sa akin.
Akala po ni tatay na pwede siyang magnakaw sa atin at umalis ng malinis. Akala niya po na magiging masyado tayong wasak at tanga para lumaban. Nagkamali po siya. Pero anak, ang ganitong uri ng bagay, ang paghabol sa mga tao ng ganito, delikado iyan. Mas delikado po ba kaysa sa hayaan silang sirain ang buhay natin? Tumayo si Emma at naglakad sa kanyang bintana, nakatingin sa dumidilim na langit. Ma, hindi lang po nila kinuha ang pera natin. Kinuha po nila ang kinabukasan ko. Kinuha po nila ang iyong seguridad. Kinuha po nila ang lahat ng pinaghirapan natin at ibinigay sa kanilang sarili. Pinanood ko ang aking 12 taong gulang na anak. Ang kanyang maliit na katawan ay nakabalat sa bintana at napagtanto kong tama siya. Habang ako ay umiiyak at tinatawagan ang voicemail ni Marco, nagmamakaawa na umuwi siya. Si Emma ay lumalaban para sa amin. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Lumingon si Emma sa akin at sa dilim ng kanyang silid, mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ngayon po, maghihintay tayo. Gumuho na po ang mundo ni Rebecca at hindi pa po niya alam kung bakit. Kapag nalaman po ni tatay ang nangyayari, magpapanik po siya. At kapag nagpapanik po ang mga tao, nagkakamali po sila. Paano ka nagiging kalmado sa lahat ng ito? Kasi po hindi na ako ang kailangang matakot, simpleng sabi niya. Sila po. Kinagabihan, nakahiga ako nagising. Iniisip ang bata na natutulog sa kabilang silid. Iniligtas niya kami, ngunit sa anong halaga? Anong uri ng tao ang naging anak ko sa proseso? At mas nakakatakot pa, ano pa ang kaya niyang gawin? Bandang hating gabi, narinig ko ulit ang mahinang pag-click ng mga computer key, matatag at determinado. Nagtatrabaho pa rin si Emma, nagpaplano pa rin, pinoprotektahan pa rin kami sa mga paraan na hindi ko lubos na maintindihan. Dapat sana ay nagpasalamat ako. Sa halip, natakot ako. Nagring ang telepono ng eksaktong 2:15 ng hapon ng Martes. Nasa kusina ako at naghuhugas ng mga plato pagkatapos ng tanghalian nang kumislap ang pangalan ni Marco sa screen. May sabon pa ang aking mga kamay. Nang magmadali akong kunin ang telepono, bumibilis ang pintig ng puso ko sa mga dahilan na hindi ko maipaliwanag. Hello? Lumabas ang aking boses na mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Celia? Iba ang boses ni Marco, pilit, halos desperado. Kailangan nating mag-usap. May napakakakaibang nangyayari. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang dish towel, sumulyap sa sala kung saan daw nagtatrabaho si Emma. Anong klaseng kakaiba? Tumawag ang bangko ko kaninang umaga. Lahat ng account ko ay na-flag para sa kahina-hinalang aktibidad. Na-freeze na po nila ang lahat habang naghihintay ng federal na pagsusuri. Nagmamadali, nagpapanik ang kanyang mga salita. At si Rebecca, Celia, nawalan ng trabaho kahapon, sinamahan siya ng security palabas ng building. Lumitaw si Emma sa pintuan ng kusina, nakasuot pa rin ng kanyang uniforme sa paaralan. Kalmado siyang naglakad patungo sa counter at nagsalin ng isang basong tubig, ngunit napansin kong nakikinig siya ng husto. Hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman niyan sa akin, sabi ko kay Marco. Masyadong nagkataon. Una, natanggal si Rebecca dahil sa isang bogus na reklamo ng embezzlement. Ngayon ang mga pinansyal ko naman ang iniimbestigahan. May umaatake sa atin, Celia. Isang taong may seryosong teknikal na kasanayan. Inilapag ni Emma ang kanyang baso at lumipat sa mesa sa kusina, binuksan ang kanyang laptop ng madali. Mabilis siyang nag-type at nakita kong nagliwanag ang kanyang screen na may mukhang maraming bintana at data streams. Sino ang gagawa ng ganoon? Tanong ko, kahit na ang sikmura ko ay umiikot na sa hinala. Iyan ang sinusubukan kong malaman. Akala ni Rebecca, baka isang tao mula sa kanyang opisina. Baka isang kasamahan sa trabaho na nireject niya o... Biglang huminto si Marco. Ano ang tunog na yon? Tiningnan ko si Emma. May naklik siya sa kanyang laptop at isang mahinang chime ang umaling-awngaw sa koneksyon ng telepono. Anong tunog? Tanong ko. May beep na parang may nag-access lang sa email ko. Nagbago ang boses ni Marco sa purong alarma. Celia, may nasa computer ko ngayon. Nakikita kong bumubukas at sumasara ang email ko ng real time.
May nagbabasa ng mga mensahe ko habang nag-uusap tayo. Ang mga daliri ni Emma ay gumagalaw sa kanyang keyboard nang may likidong katumpakan ng isang concert pianist. Ipinakita ng kanyang screen ang mukhang mga email interface, mga financial document at streaming data. Nasa loob siya ng kanyang sistema, pinapanood ang lahat ng ginagawa niya, binabasa ang lahat ng ina-access niya. Marco, baka dapat mong ibaba ang telepono at tawagan ang iyong bangko. Hindi, teka, kailangan kong tanungin ka ng direkta. Naghinala ang kanyang boses. Celia, kumuha ka ba ng tao, isang pribadong investigador o computer expert? Dahil kung oo, kailangan mong itigil sila ngayon. Iligal ang ginagawa nila. Tumingala si Emma mula sa kanyang laptop at tumingin sa aking mga mata. Binigyan niya ako ng kaunting iling ng kanyang ulo, pagkatapos ay bumalik sa kanyang screen. Wala akong kinuha, totoo kong sabi. Kung gayon, sino? Biglang naputol ang boses ni Marco, pinalitan ng mabilis na tunog ng pagtatype sa kanyang panig. May nagpadala lang ng email mula sa account ko sa aking boss. Celia, nagpapanggap sila sa akin ngayon. Ano ang nakasulat sa email? Hindi ko alam. Napakabilis ng lahat. Narinig ang kanyang paghinga sa telepono. Nasa social media accounts ko na sila ngayon. Nagpo-post sila ng mga bagay-bagay, mga financial document, mga pribadong mensahe sa pagitan namin ni Rebecca. Pinawalang bisa ni Emma ang isang window at binuksan ang isa pa. Nakita ko ang isang sulyap ng mukhang mga social media profile at pag-upload ng dokumento bago niya ilihis ang screen mula sa akin. Marco, kailangan mong kontakin ang pulis kung may nahahack sa iyong mga account. Akala mo ba hindi ko sinubukan? Sabi ng pulis, kung totoo ang impormasyong ipinopost, hindi ito harassment, ito ay whistleblowing. Pero paano magkakaroon ng access ang sinuman sa totoong financial documents maliban kung sila ay huminto siya? Maliban kung nasa loob sila ng aktwal kong accounts. Ang pagkaunawa ay tumatama sa kanya. Hindi nagpo-post ng pekeng impormasyon ang isang tao tungkol sa kanya. Nagpo-post ang isang tao ng totoong ebidensya ng kanyang mga krimen. Celia, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang perang kinuha ko, balak kong ibalik iyon. Kami ni Rebecca ay gagawin itong gumana at pagkatapos ay tahimik kong papalitan ng lahat. Walang dapat masaktan. Pero kinuha mo ito pansamantala. Bilang isang pautang, si Rebecca ay mayroong investment opportunity na garantisadong dodoblehin ang pera namin sa loob ng 6 na buwan. Nagiging desperado ang kanyang boses sa bawat salita. Sorpresahin sana namin kayo ni Emma ng mas maraming pera kaysa sa orihinal na nandoon. Tumingala muli si Emma mula sa kanyang laptop at nakita ko ang isang bagay sa kanyang ekspresyon na hindi ko pa nakita. Hindi galit, hindi sakit, kundi malamig na kalkulasyon. Nakikinig siya sa kanyang ama na nagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa pagnanakaw mula sa sarili niyang pamilya at kumukuha siya ng tala. Marco, hindi ganoon gumagana ang mga pautang. Hindi mo pwedeng kunin ang pera ng iba nang walang pahintulot nila at tawagin itong pautang. Hindi mo naiintindihan ang pressure na nararanasan ko. Pinagbantaan ng ama ni Rebecca na puputulin ang kanyang suportang pinansyal kung hindi niya mapapatunayan na kaya niyang suportahan ang kanyang sarili. Kailangan niya ang perang iyon upang bilhin ang bahay, upang ipakita sa kanya na seryoso siya sa pagbuo ng kinabukasan. Kaya, ninakaw mo ang pondo sa kolehiyo ng ating anak upang mapahanga ang ama ng iyong nobya? Hindi ito pagnanakaw, umalingaw-ngaw ang boses ni Marco. Ito ay isang pamumuhunan sa ating lahat sa kinabukasan. May koneksyon ang pamilya ni Rebecca. Kapag tinanggap ng kanyang ama ang kanyang mga pagpipilian, tutulungan niya akong simulan ang sarili kong kumpanya. Magiging mayaman tayo. Celia, sapat na mayaman para bayaran ang kolehiyo ni Emma ng 10 beses pa. Isinara ni Emma ang kanyang laptop ng tahimik at tumayo. Lumakad siya sa kinaroroonan ko at dahan-dahang kinuha ang telepono mula sa aking kamay. Hi tatay! Perpektong kalmado ang kanyang boses. Emma, anak, salamat sa Diyos. Emma, may gumagawa ng mga masasamang bagay sa akin at kay Rebecca. Ginagawa nila kaming mukhang kriminal. Kailangan mong sabihin sa iyong ina na hindi ko kailanman ninakaw ang pera mo. Kailanman.
pero ninakaw mo po sa akin. Nananatiling usapan ang tono ni Emma na parang pinag-uusapan ang panahon. Nalaman ko po sa sarili ko, kasama po ang mga kopya ng mga pekeng dokumento ng pautang kung saan ginamit mo po ang social security number ko para makakuha ng karagdagang credit. Imposible yan. 12 taong gulang ka pa lang, hindi mo posibleng maiintindihan. Naiintindihan ko po na ikaw ay nagawa ng identity theft. Naiintindihan ko po na si Rebecca ay nagnakaw ng pera mula sa kanyang mga kliyente. Naiintindihan ko po na kayong dalawa ay plano na mawala sa Florida at iwanan si Mama at ako na responsable sa utang na nilikha mo. Emma, makinig ka sa akin ng maingat. Minsan, ang mga matatanda ay gumagawa ng komplikadong desisyon sa pananalapi na hindi lubos na naiintindihan ng mga bata. Ang mukhang mali sa iyo ay maaaring aktwal na. May mga kopya po ako ng lahat, tatay. Bawat email sa pagitan mo at ni Rebecca, bawat peking dokumento, bawat ilegal na transaksyon. Sinusubaybayan ko po kayo sa loob ng ilang linggo. Huminga ng malalim si Marco. Sinusubaybayan mo ako? Emma, ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po, alam ko ang tungkol sa pangalawang telepono na akala mo ay naitago mo ng maayos. Alam ko po ang tungkol sa mga peking investment account na ginawa ni Rebecca upang itago ang perang ninakaw niya. Alam ko po ang tungkol sa bahay na sinubukan mong bilhin gamit ang aking identidad. Hindi kailanman nag-alinlangan ang boses ni Emma. At alam ko po na nang maubos ang pera at matanggal si Rebecca, hindi na po niya sinasagot ang iyong mga tawag. Paano mo posibleng malaman ang tungkol sa hindi pagsagot ni Rebecca sa aking mga tawag? Dahil sinusubaybayan ko po ang lahat ng iyong mga komunikasyon. Pinapanood ko po kayong dalawa na sirain ang inyong sarili isa-isa. Umupo si Emma sa mesa sa kusina, hawak pa rin ang telepono ng may lubos na kapayapaan. Ni-block po ni Rebecca ang number mo kahapon matapos putulin ng kanyang ama ang kanyang suportang pinansyal. Nagsimula na po siyang makipag-date sa iba. Ang tunog na narinig sa telepono ay sa pagitan ng hikbi at sigaw. Emma, pakiusap. Alam kong nagkamali ako, pero ama mo pa rin ako. Mahal kita. Mahal ko ang iyong ina. Hindi ko kailanman nilayon na umabot sa ganito. Pinili mo po siya kaysa sa amin, tatay. Pinili mo po ang pera kaysa sa iyong pamilya. Pinili mong nakawin ang kinabukasan ko para bayaran ang iyong bagong buhay. Nananatiling matatag, makatotohanan ang boses ni Emma. May mga kahihinatnan ang mga aksyon. Iyon po ang itinuro mo sa akin nang lumabas ka ng bahay namin kasama ang iyong maleta. Ako ba? Nagmamakaawa ako. Anuman ang nagawa mo, anuman ang alam mo, pakiusap, itigil mo na lang. Wala na akong natira. Nakatira ako sa aking kotse dahil hindi ako makapasa sa credit check para makarenta ng apartment. Hindi ako makakakuha ng trabaho dahil bawat background check ay nagpapakita ng financial fraud flags. Pakiusap. Tiningnan ako ni Emma habang sinasabi niya ang kanyang huling mga salita sa kanyang ama. Itinuro mo po sa akin ang isang mahalagang bagay, tatay. Itinuro mo po sa akin na ang mga taong dapat na magprotekta sa iyo, minsan hindi. Kaya, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. At pagkatapos niyon, ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Inilapag ni Emma ang telepono sa counter at tumingin sa akin ng mga kalmado, seryosong mata. Hindi na po siya tatawag muli, makatotohanang sabi niya. Paano mo nalaman? Kasi po alam na niya na pinapanood ko siya. At alam niya po na bawat galaw niya ay makikita ko. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagtungo sa kanyang silid. May takdang aralin pa po akong tatapusin. Naiwan akong mag-isa sa aking kusina. Sa wakas ay naiintindihan ko na ang aking 20 taong gulang na anak ay sistematikong winasak ang buong buhay ng isang may edad na lalaki at nakarapat-dapat siya sa bawat segundo nito. Nakatayo ako sa aking kusina, matagal na matapos mawala si Emma sa kanyang silid, nakatitig sa telepono sa aking mga kamay. Winasak lang ng aking anak ang kanyang ama nang may parehong kalmadong katumpakan na ginagamit ng karamihan ng mga bata upang tapusin ang mga takdang aralin. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakasakal. May bahagi sa akin na gustong makonsensya.
May bahagi sa akin na gustong lumakad sa silid ni Emma at hilingin na bawiin niya ang anumang digital warfare na inilabas niya. Ngunit isang mas malaking bahagi sa akin, isang bahagi na hindi ko sigurado kung kinikilala ko, ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki. Pinrotektahan kami ng aking 2 taong gulang na anak nang hindi ko kayang protektahan ang aking sarili. Kinabukasan, lumitaw si Emma sa almusal na mukhang tulad ng anumang iba pang mag-aaral ng middle school na naghahanda para sa kanyang araw. Kumain siya ng kanyang cereal, sinuri ang kanyang backpack at hinalikan ang aking pisngi paalam na parang hindi niya ginugol ang nakaraang gabi sa sistematikong pagwasak sa buhay ng 2 matatanda. Emma, teka. Mahina akong hinawakan ng kanyang braso habang papunta siya sa pintuan. Ayos ka lang ba? Itinaas niya ang kanyang ulo, sinasaalang-alang ang tanong na may seryosong ekspresyon na kilala ko na ng husto. Ayos lang ako, ma. Bakit hindi? Dahil sa nangyari kahapon sa tatay mo. Ano po ang tungkol doon? Ang ganap na kawalan niya ng emosyonal na reaksyon ay nagpakaba sa akin. Anak, nagkaroon ka lang ng napakatinding pag-uusap kay tatay. Normal lang na makaramdam ng pagkabahala o pagkalito o hindi po ako nababahala. Inayos ni Emma ang kanyang strap ng backpack. Napanatag na po ako ngayon. Alam na po niya na alam ko ang ginawa niya at alam niya po na may mga kahihinatnan ang pagnanakaw sa kanyang pamilya. Pero hindi mo ba siya namimiss? Kahit kaunti lang? Huminto si Emma sa pintuan sa harap, nakahawak ang kamay sa doorknob. Namimiss ko po ang tatay na akala ko siya. Pero hindi po pala totoo ang taong iyon, ma. Karakter lang po iyon na ginampanan ni tatay kapag maginhawa. Ang makatotohanang paraan ng pagsusuri niya sa kanyang sariling damdamin ay nagpatakot sa akin. Nasaan ang galit, ang sakit, ang desperadong pag-asa na baka mag-sorry si tatay at umuwi. Emma, sa tingin ko makabubuti sa iyo na kausapin ang isang tao, isang counselor na makakatulong sa iyo na malampasan ang mga malalaking emosyong ito. Hindi po ako nakakaranas ng malalaking emosyon, ma. Nakakaranas po ako ng angkop na emosyon. Binuksan niya ang pinto. Pero kung makakapagpasaya po sa iyo, hindi ko po tututulan ang kausapin ng isang tao. Matapos umalis si Emma para sa eskwela, tinawagan ko ang opisina ng aming pediatrician. Inirekomenda ni Dr. Martinez ang isang child psychologist na nagngangalang Dr. Patricia Reeves na nagpakadalubhasa sa family trauma at gifted children. Madalas na naiiba ang pagpoproseso ng mga gifted children sa mahihirap na sitwasyon kaysa sa kanilang mga kaedad, paliwanag ni Dr. Martinez. Maaari nilang i-intellectualize ang mga emosyon sa halip na maramdaman ang mga ito sa tradisyonal na paraan. Makikita ni Dr. Reeves si Emma sa susunod na linggo, ngunit sa pansamantala, nakita ko ang sarili kong pinag-aaralan ang aking anak na parang isang puzzle na kailangan kong lutasin. Pinanatili niya ang kanyang normal na routine, eskwela, homework, pagtulong sa hapunan, ngunit may mga banayad na pagbabago na hindi ko napansin dati. Ganap niyang kinuha ang aming pinansyal na pamamahala ng bahay, lumikha ng detalyadong mga spreadsheet na sumusubaybay sa aming nabawasan na kita at nagpaplano ng aming mga gastos para sa susunod na taon. Nagsaliksik siya sa mga serbisyo ng legal aid at nagtipon ng isang folder ng impormasyon tungkol sa mga proseso ng diborsyo at pagkuha ng ari-arian. Ma, kailangan niyo na po agad mag-file ng diborsyo, sabi niya sa akin isang gabi habang binabayaran ko ang mga bills sa mesa ng kusina. Bawat araw na maghihintay po kayo ay nagbibigay kay tatay ng mas maraming oras upang itago ang mga ari-arian o lumikha ng karagdagang utang sa pangalan nyo. Emma, ito ay mga isyu ng matatanda. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. May kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Umupo siya sa tapat ko. Depressed po kayo, na naiintindihan naman, pero hindi po productive ngayon. Hindi po ako depressed. Kaya malinaw po akong makakapag-isip kung ano ang kailangang mangyari sunod. Ang kanyang klinikal na pagtatasa sa aking kalagayan sa pag-iisip ay tumama dahil ito ay ganap na tumpak. Ako ay naglulubog sa kalungkutan,
umaasa na kahit papaano ay magagawa ng solusyon ang bangungot na ito. Si Emma lamang ang gumawa ng konkretong hakbang upang masiguro ang aming kinabukasan. Ang opisina ni Dr. Reeves ay pinalamutian ng mga nakakapagpatahimik na kulay asul at berde na may mga artwork ng mga bata na tumatakip sa isang pader. Inaasahan ko na kinakabahan si Emma sa kanyang unang therapy session, ngunit lumakad siya na parang dumalo sa isang business meeting. Emma, ako si Dr. Reeves. Akala ng iyong ina ay makakatulong kung mag-uusap tayo tungkol sa ilang pagbabago na nangyayari sa iyong pamilya. Ayos po, naiintindihan ko po na siguro mandatory po ito matapos ang ginawa ko sa aking ama. Kumurap si Dr. Reeves, malinaw na hindi inaasahan ang gayong direksyon mula sa isang 2 taong gulang. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol doon? Sa loob ng sumunod na 45 minuto, kalmado ipinaliwanag ni Emma ang buong sitwasyon. Inilarawan niya ang pagtuklas sa affair ni Marco, ang pagdokumento ng kanyang mga krimen sa pananalapi, at ang sistematikong pagwasak sa buhay niya at ni Rebecca. Nagsalita siya ng walang nakikitang emosyon, ipinipresenta ang mga katotohanan na parang nagbibigay ng presentasyon sa eskwela. Ngumiti ng profesional ang reporter at inabot ang kanyang kamay. Ginang Sarmiento, ako po si Jennifer Lopez mula sa Channel 7 News. Gumagawa po ako ng follow-up story sa iskandalo ng financial fraud ni Sterling. Naiintindihan ko po na kasama po ang iyong dating asawa. Hindi po ako makakapagkomento doon. Mabilis kong sabi. Ang istorya ay nakakuha na ng atensyon sa buong bansa. Nahaharap si Rebecca Sterling sa mga federal na kaso at marami pang biktima ang lumabas. Mayroong talagang masusi sa pagdokumento ng mga krimen. Gusto naming pasalamatan ang sinumang nagbigay ng ebidensya. Matapos siyang umalis, umuwi ako sa aming maliit na apartment sa kabilang bayan, nanginginig ang aking mga kamay sa manibela. Nagtatrabaho si Emma sa mesa ng kusina nang pumasok ako. May reporter sa library ngayon na nagtatanong tungkol sa kaso ni Rebecca Sterling. Maingat kong sabi. Hindi tumingala si Emma mula sa kanyang math worksheet. Hindi po nila ako makukonekta doon. Gumamit po ako ng 7 magkakaibang proxy server at cryptocurrency payments para sa lahat ng anonymous accounts. Emma, ayos lang, ma. Ayos lang po siya. Kung mas nakakakuha ng atensyon ang kaso, mas marami pang biktima ang lalabas. Tinapos niya ang isang problema at lumipat sa susunod. Sinusubaybayan ko po ang news coverage. 12 pang pamilya ang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad tungkol sa mga fraudulent investment scheme ni Rebecca. Ang kaswal na paraan niya ng pagtalakay sa kanyang pambansang epekto sa mga investigasyon ng financial crime ay nagulat pa rin sa akin. Nagdulot ang aking anak ng federal na investigasyon na ngayon ay nagpoprotekta sa 12 ng pamilya at pinag-uusapan niya ito na parang isang matagumpay na science project. Pagkalipas ng 3 linggo, nakatanggap si Emma ng email na nagpabago sa lahat. Isang kumpanya ng teknolohiya na tinatawag na Secure Family ay kung paano nakilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at nais siyang alukin ng posisyon sa kanilang youth development program. Inaalok po nila ako ng full scholarship sa anumang kolehiyo na gusto ko, kasama ang garantisadong trabaho pagkatapos ng graduation, paliwanag ni Emma, habang ipinapakita sa akin ang opisyal na sulat sa kanyang laptop. Emma, hindi ka panipaniwala ito. Makakapagbigay ito sa iyo ng maayos na buhay. Alam ko po, isinara niya ang laptop nang walang pag-aalinlangan. Tinatanggihan ko po ito. Ano? Bakit? Kasi po gusto nilang pag-aari ang aking nililikha. Gusto po nila akong gumawa ng security software na kumikita mula sa takot ng mga tao sa halip na aktwal na protektahan sila. Tumayo siya at naglakad sa bintana ng aming maliit na sala. Bukod pa ron, may trabaho na po ako. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Emma ang isang business card mula sa kanyang backpack. Mukha itong profesional na disenyo. A. Sarmiento, Family Financial Protection Consultant. Nagtutulong po ako sa mga pamilya na masiguro ang kanilang mga pinansyal at makabangon mula sa pandaraya sa loob ng nakaraang buwan. May 6 na regular po akong kliyente ngayon at binabayaran po nila ako ng 4,000 ton bawat oras para sa mga konsultasyon. Kinuha ko ang card,
Pinag-aaralan ang malinis na disenyo at propesyonal na impormasyon sa kontak. Emma, 13 taong gulang ka pa lang. Paano ka nagpapatakbo ng isang consulting business? Hindi po mahalaga ang edad kapag nagtatrabaho online. Akala po ng mga kliyente ko ay isa akong adult cybersecurity expert na may espesyalidad sa proteksyon ng pamilya. Binuksan niya ang isang spreadsheet sa kanyang laptop na nagpapakita ng kanyang kita. Nakakagawa na po ako ng sapat upang palitan ang karamihan sa pondo ko sa kolehiyo. Nakakagulat ang mga numero. Sa loob lamang ng isang buwan, mas malaki ang kinita ng aking teenage na anak kaysa sa kinikita ko sa loob ng 3 buwan sa library. Anong uri ng serbisyo ang ibinibigay mo? Nagtutulong po ako sa mga pamilya na matukoy ang mga financial red flag, masiguro ang kanilang mga digital account, at mabawi ang ninakaw na pera. Noong nakaraang linggo, tinulungan ko po ang isang pamilya sa Ohio na mabawi ang 4,500,000 anyo na ninakaw ng kanilang anak mula sa retirement account ng kanyang lola. Legal ba ito? Lahat po ng ginagawa ko ay ganap na legal. Tinuturuan ko po ang mga tao kung paano protektahan ang kanilang sarili at tinutulungan silang maghain ng mga angkop na ulat sa mga awtoridad kapag may nagawang krimen. Pinawalang bisa ni Emma ang spreadsheet. Nagsasalita po rin ako sa isang cybersecurity conference sa susunod na buwan. Bilang si Dr. E. Sarmiento, Family Protection Specialist, lalahok po ako sa pamamagitan ng encrypted video conference kaya hindi po magiging issue ang edad ko. Kinagabihan, nakita ko ang sarili kong nagbabasa tungkol sa kaso ni Rebecca Sterling online. Ano ang naramdaman mo tungkol doon? Tanong ni Dr. Reeves. Nasiyahan po, agad na sagot ni Emma. Nagnakaw po siya sa akin, kaya sinigurado ko po na may mga kahihinatnan. Pakiramdam po ay hustisya. Nakakaramdam ka ba ng kalungkutan tungkol sa pag-alis ng iyong ama? Nalulungkot po ako na pinili niya na maging ganoong uri ng tao na nagnanakaw sa sarili niyang anak. Pero hindi po ako nalulungkot na haharapin niya ang resulta ng pagpipiliang iyon. Nang matapos ang session, humiling si Dr. Reeves na kausapin ako ng pribado habang naghihintay si Emma sa lobby. Ginang Sarmiento, kahanga-hanga po ang iyong anak. Maingat na sinimulan ni Dr. Reeves. Pambihira po ang kanyang cognitive abilities at ang kanyang emotional resilience ay pambihira. Pero malusog ba ito? Dapat bang magawa ng isang bata ang kanyang ginawa nang hindi nakakaramdam ng pagkakasala o trauma? Ang mga reaksyon sa trauma ay nag-iiba-iba, lalo na sa mga batang may mataas na katalinuhan. Naranasan ni Emma ang malaking pagtataksil at pag-abandona, ngunit pinroseso niya ito sa isang kapansin-pansing gumaganang paraan. Umusog si Dr. Reeves. Ang ilang mga bata ay nawawasak kapag nahaharap sa ganitong antas ng dysfunction ng pamilya. Ang iba, lalo na ang mga may malakas na analytical skills, ay tumutugon sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa kanilang kapaligiran. Kaya ayos lang siya? Higit pa sa ayos. Umangkop siya. Ang tanong ay kung komportable ka ba sa kung sino siya ngayon. Kinagabihan, nakita ko si Emma sa kanyang silid na nagtatrabaho muli sa kanyang laptop. Ngunit nang tiningnan ko sa kanyang balikat, hindi surveillance software o hacking tools ang nasa screen niya. Ito ay isang Word document na may pamagat na Digital Safety for Families, Warning Signs and Protection Strategies. Ano ito, anak? Nagsusulat po ako ng gabay para sa ibang mga bata na maaaring ninanakawan ng kanilang mga magulang at para sa mga matatanda na hindi alam kung paano makita ang financial fraud. Nag-scroll siya pababa upang ipakita sa akin ang detalyadong mga seksyon tungkol sa seguridad ng password, pagkilala sa mga pekeng dokumento at pagprotekta sa personal na impormasyon. Ang dokumento ay sopistikado, malinaw na nakasulat at lubos na detalyado. Ginagawa ng aking 13 taong gulang na anak ang kanyang nakakatraumang karanasan sa edukasyonal na nilalaman na makakatulong sa ibang pamilya. Emma, hindi ka panipaniwala ito. Saan mo natutunan ng ganito magsulat? Nagsasaliksik po ako tungkol sa family financial fraud sa loob ng ilang linggo. Magugulat po kayo kung gaano ito karaniwan. Inisave niya ang dokumento.
Hiningi po sa akin ni Ginang Reyes sa eskwela na i-present ito sa PTA sa susunod na buwan. Tila, 3 pang pamilya sa aming distrito ang nakatuklas ng parehong problema sa nawawalang pera at identity theft. Tinitigan ko ang screen, binabasa ang kanyang malinaw, praktikal na payo. Hindi lang siya nakaligtas sa ginawa ni Marcos sa amin. Ginagawa niya itong isang bagay na makakaprotekta sa iba. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pag-present nito sa mga matatanda? Kinakabahan po, pero excited. Hindi po naiintindihan ng karamihan ng tao kung gaano kadali protektahan ang iyong sarili kung alam mo lang kung ano ang hahanapin. Isinara niya ang kanyang laptop at seryosong tumingin sa akin. Ma, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, nahihiya po ba kayo sa ginawa ko kay tatay? Ang tanong ay ganap na nagulat sa akin. Nahihiya? Emma, iniligtas mo kami. Pinrotektahan mo ang aming pamilya nang hindi ko kayang protektahan ang aking sarili. Pero iba po ang tingin niyo sa akin kamakailan na parang nag-aalala po kayo sa akin. Umupo ako sa kanyang kama, maingat na pinipili ang aking mga salita. Hindi ako nag-aalala sa ginawa mo, anak. Nag-aalala ako sa halaga nito sa iyo. Kahanga-hanga ang iyong nagawa, ngunit nangailangan ito sa iyo na maging isang taong mas matigas kaysa sa dapat na maging sinumang bata. Sa tingin niyo po ba ay may pinsala ako? Hindi. Agad na lumabas ang sagot at may ganap na katiyakan. Sa tingin ko, mas malakas ka kaysa sa akala ko. Ngunit sa tingin ko rin ay may kaakibat na halaga ang lakas na iyon at gusto kong masiguro na ayos ka sa kung sino ka ngayon. Sumandal si Emma sa akin at sa isang sandali, pakiramdam ko ay munting anak ko na ulit siya sa halip na ang nakakatakot na taong naging siya. Hindi po ako pakiramdam na may pinsala, Ma. Pakiramdam ko po ay sa wakas ay naiintindihan ko na kung paano gumagana ang mundo. At ang pag-unawa sa isang bagay ay nangangahulugang mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula dito. Paano naman ang pagprotekta sa iba? Kaya po ako nagsusulat ng gabay. Kung matutulungan ko po ang ibang pamilya na maiwasan ang naranasan namin, kung gayon, marahil ay may magandang dulot ang mga pagpipilian ni tatay. Kinagabihan, habang isinusuksok ko si Emma sa kanyang kama, nagtanong siya ng isang huling tanong na nakasira sa aking puso at nagpuno sa akin ng pagmamalaki ng sabay. Sa tingin niyo po ba ay mahal talaga kami ni tatay? Sa tingin ko, mahal niya ang ideya namin. Pero nang naging abala ang pagmamahal sa amin, pinili niya ang kanyang sarili sa halip. Iyon din po ang naisip ko. Ibinaba niya ang kanyang pinalamanang elepante. Magandang gabi, Ma. Magandang gabi, anak. Pinatay ko ang ilaw niya at tumayo sa pasilyo, pinoproseso ang lahat ng sinabi ni Dr. Reeves. Marahil ay hindi wasak si Emma. Marahil ay siya ang eksaktong kailangan niyang maging upang umunlad sa isang mundo kung saan ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring ganap na magtaksil sa iyo. Marahil ay hindi ako nagpapalaki ng isang sirang anak. Marahil ay nagpapalaki ako ng isang pambihirang dalaga na gagamitin ang kanyang lakas upang protektahan ng iba sa paraan ng pagprotekta niya sa amin. Pagkalipas ng 6 na buwan, naglalagay ako ng mga libro sa seksyon ng mga bata sa aklatan ng komunidad ng Millburg nang lumapit ang aking supervisor na may kinakabahang ekspresyon. Celia, may reporter dito na nagtatanong tungkol sa anak mo. Bulong ni Linda, sumulyap sa front desk kung saan naghihintay ang isang babaeng nakasuot ng maayos na suit na may notepad. Huminto ang aking puso. Anong klaseng reporter? Sabi niya iniimbestigahan daw niya ang kaso ng embezzlement ni Rebecca Sterling. Tila may nagbigay daw sa kanya ng tip na ang anonymous whistleblower ay maaaring konektado sa ating lugar. Lumakad ako sa front desk na nanginginig ang mga binti. Ang istorya ay talagang nag-viral, ibinahagi sa maraming social media platforms at sakop ng pambansang mga news outlet. Ang mga komento ay mula sa galit tungkol sa pandaraya hanggang sa papuri para sa anonymous na bayani na naglantad sa scheme. Isang comment thread ang nakakuha ng aking atensyon. 12 tao ang nagbabahagi ng kanilang sariling karanasan sa pagtataksil sa pananalapi ng pamilya. Mga magulang na nagnanakaw mula sa mga anak, mga asawang nagtatago ng mga ari-arian, mga kamag-anak na nagsasamantala
sa mga matatandang miyembro ng pamilya. Binuksan ng mga aksyon ni Emma ang isang baha ng mga katulad na istorya. Walang naghinala na ang whistleblower ay isang 12 taong gulang na babae. 2 buwan sa aming bagong buhay, tinanong ako ni Emma ng isang tanong na nagpatigil sa akin. Ma, sa tingin niyo po ba ay pinagsisisihan ni tatay ang ginawa niya? Naghuhugas kami ng pinggan ng magkasama pagkatapos ng hapunan at halos mahulog ko ang hawak kong plato. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit niya si Marco sa loob ng ilang linggo. Hindi ko alam anak, bakit mo natanong? Sinusubaybayan ko po ang kanyang social media accounts. Nagpo-post po siya tungkol sa pagsisimula ulit at paggawa ng mas mahusay na pagpipilian, pero hindi po niya tayo binabanggit. Pinunasan niya ang isang baso ng may maingat na katumpakan. Nagtataka po ako kung naiintindihan niya po kung ano ang nawala sa kanya. Ano po sa tingin niyo? Seryosong pinag-isipan ito ni Emma sa mahabang sandali. Sa tingin ko po ang pagsisisi ay pakiramdam lang ng awa sa sarili kapag nahaharap ka sa mga kahihinatnan. Hindi po ito pareho ng pag-unawa kung bakit mali ang ginawa mo. Gusto mo bang pagsisihan niya ito? Hindi po. Gusto ko po na maintindihan niya, pero sa tingin ko po ay hindi niya kaya ang ganoong antas ng self-awareness. Maayos niyang tinupi ang dish towel at isinabit ito sa kawit. Malinaw na tapos na ang usapan para sa kanya. Nakatago na tulad ng lahat ng iba pa na may kinalaman sa kanyang ama. Dumating ang tagsibol na may init na parang pag-asa. Nagpatuloy sa paglaki ang consulting business ni Emma at nagsimula siyang lumikha ng libreng educational resources para sa mga pamilya upang protektahan ang kanilang sarili mula sa financial fraud. Binuo niya ang mga security checklist, mga gabay sa warning sign, at mga step-by-step instructions para sa pag-uulat ng iba't ibang uri ng financial crimes. Gusto ko po itong gawing non-profit kapag naging 18 na po ako, sabi niya sa akin isang gabi habang nagtatrabaho sa kanyang pinakabagong proyekto, isang bagay na nagbibigay ng libreng serbisyo ng proteksyon sa mga pamilya na hindi kayang magbayad ng mga pribadong consultant. Iyan ay isang magandang layunin, Emma. Nagsimula po ito dahil sa ginawa sa atin ni tatay, pero naging mas malaki po ito. Napakarami pong pamilya sa labas ang nabibiktima ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Isang gabi sa huling bahagi ng tagsibol, nagbabasa ako sa sala nang marinig ko si Emma sa isang video call sa kanyang silid. Huminto ako sa labas ng kanyang pinto, nakikinig sa kanyang mahinang boses. Alam ko po na nakakatakot na matuklasan na ginagamit ng iyong ina ang pondo mo sa kolehiyo, sabi niya, pero magiging ayos ka. Tutulungan kitang protektahan ang natitira at sisiguraduhin kong hindi na ito mangyayari ulit. Napagtanto kong kausap niya ang isa pang teenager, marahil ay isang taong nawawasak ang pamilya sa parehong paraan ng amin. Si Emma ay naging isang lifeline para sa mga bata na pinagtaksila ng kanilang mga magulang. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan, patuloy ni Emma, ay hindi mo ito kasalanan. Ang mga matatanda po ay dapat na magprotekta sa mga bata, hindi mangnakaw sa kanila. Kapag hindi po nila ginagawa ang kanilang trabaho, kailangan po nating protektahan ang ating sarili. Lumayo ako sa kanyang pintuan na may luha sa aking mga mata, hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa labis na pagmamalaki. Sinubukan ni Marco na sirain kami, ngunit sa halip ay nakabuo siya ng isang bagay na hindi masisira. Ginawa ni Emma ang kanyang sakit na layunin, ang kanyang trauma na misyon upang protektahan ang ibang pamilya. Kinabukasan, lumitaw si Emma sa almusal na mukhang tulad ng anumang iba pang mag-aaral ng ika-8 baitang. Ngunit mas alam ko na ngayon, sa ilalim ng normal na panlabas ng teenager na iyon ay isang taong pambihira. Isang taong kinuha ang pinakamasamang bagay na nangyari sa kanya at ginawa itong puwersa para sa kabutihan. Handa na para sa eskwela? Tanong ko, hinahalikan ang kanyang noo. Lagi po, sabi niya, isinusukbit ang kanyang backpack. At ma, mahal kita. Mahal din kita, anak. Habang pinapanood ko siyang naglalakad patungo sa bus stop, napagtanto ko na ang pagtataksil ni Marco ay hindi sumira sa aming pamilya. Ipinahayag nito kung ano talaga ang bumubuo sa amin. Mas marami pang hustisya ang napanalunan ni Emma.
Napanalunan niya ang kanyang kinabukasan at ginagamit niya ito upang masiguro ang kinabukasan ng maraming iba pang pamilya. Maaaring panatilihin ni Marco ang kanyang bagong buhay sa anumang natitira dito. Nakabuo kami ng isang bagay na walang katapusan ang halaga mula sa mga piraso na iniwan niya. Nakabuo kami ng pag-asa at ibinabahagi ito ni Emma sa mundo. Kung ang kwento ng digital justice ng isang 12 taong gulang ay nagpapanatili sa iyo sa gilid ng iyong upuan, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang kalmado sinabi ni Emma sa kanyang ama na pinili mo po siya. Kaya mamuhay ka po kasama siya bago ibinaba ang telepono. Ano ang paborito mong sandali? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas maraming hindi kapani-paniwalang kwento ng proteksyon ng pamilya tulad nito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng anumang upload.